Project update. Welcome to day 6. Yung timing belt, pina-order ko na lang kay Hernan. And then, yung butas doon, natapalan ko na rin. Ito yung picture. Bagong sheet ng yero. Ilagyan ko na rin ng seam sealer sa bawat edge niya. Tapos, ilagyan ko na rin ng undercoating. Sa brakes, ganun pa din. Still waiting for the brand new pistons sa front. And then sa likod, okay na siya. Hindi ko pa lang sinasalpak yung gulong dahil naka-jack stand siya. Hindi ko muna tatanggalin sa jack stand dahil sisilipin ko pa yung ilalim. Hopefully, pumasya ako dyan para masilip yung ilalim, makaskas ko. Kasi nakikita ko maraming surface rust sa ilalim. So, balak ko, ilalim ako, kakaskasin ko lang ng steel brush yung mga surface rust. Ititreat ng turko, and then i-sprayan ng undercoating spray. Wala naman siyang, so far wala naman ako nakikitang malalaking butas or bulok talaga. Nag-chip lang yung lumang undercoating niya, kaya nagkaroon ng surface rust. Kung napanood yung nakaraang video ko, sinalpak ko yung wiper motors, ni-refresh ko yung wiper linkage. Nakakita rin ako ng cover. Nakapagtago pa ako ng reserva cover na ganito. Kaya smooth na yung wipers natin. And then itong brake, yung hydrovac, ni-refresh ko yung pintura. Brake fluid reservoir, tsaka master cylinder, ni-refresh ko yan. Pintura, pati loob. Ngayon, papalitan ko yung hose at yung fuel hose. Kita nyo crack. Ayan o. Papalitan ko yung hose. The rest mukhang okay naman. Kaya ito lang. Mukhang bago pa naman. Pero papalitan ko rin yan. Alright, nakabili na ako ng bagong filter. Tsaka ng fuel hose. Okay, lagyan ko muna yung bagong filter. Maruzen. O ha? Mamahalin yan, boy. Tapos, ang ilalagay kong clamp is stainless. Pag maglalagay kayo ng mga hose clamps, make sure na stainless ang ilalagay nyo. Para in the long run, iwas kalawang. Gumagawa ako ng space para madaling gumalaw dito. Tinanggal ko na to, distributor cap. Ito, yung sa return, kakabit ko dito. Tapos, kinapa ako tong positive cable. Diretso siya sa starter. Pero, nakita ko, kailangan kong baklasin yung starter. Bakit? Tignan nyo. Kita nyo yung solenoid. Ayan o. Ito. Maalog. Oh. Lalaglag yan. Baba ko na lang yung starter para mas madali. Kasi hindi naman maabot dito. Aray ko. Ito pa. Hirap talaga pag walang lubrication yung tornilyo. Pagkaganit. Yes. Ay, Diyos ka. Konti, nakalitaw na konti. Ang hirap abutin, grabe, dami kong tinanggal. Tinanggal ko to. Yan. Nandun siya, oh. Yan, oh. Yan. Dito. Tapos may hose yan, papunta dito, sa ilalim. Ayun, yung hose. Yan. Tinanggal ko rin yung sa aircon. Para lang walang sagabal. Ang tigas kasi ng tornilyo. Nanikit na. Hindi naman siya maabot sa ilalim. Kaya dito ko pinag-tsatsagaan with a 14mm wrench. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Paltos na yung kamay ko. Yan talaga. You know. Hirap abutin eh.
Tigas. Wah! Ay, salamat. Mahigit isang oras ako nakipagbuno dito. Ang inang to. Tanggal ka rin. So, ayan ang diferensya. Maluwag. Yung iba, pinupukpok to eh. Para sumikip. Ayan o. Kita nyo, may mark na ng pukpok. Pero lumuluwag pa rin. Ayan o, kayang-kaya sa kami. Tignan muna natin yung loob kung okay siya. Kung okay pa yung mga carbon brush. Kung okay pa, lilinis sila konti. Kung hindi, papalitan na ang carbon. Tingin nyo guys, okay pa ba yan? So I guess pwedeng i-improve ng konti. Linisin ng konti. Yung carbon, pwede pa. Mahaba-haba pa yan. Tatlo lang pala. Carbon. Mahaba pa. Ito. Maayos na maayos. Luwag talaga. Spring. And then, yun. So, wala na siyang grasa. Saan na? Tuyo-tuyo. Walang grasa. Alright, time for shoutout muna tayo. So unang-una, shoutout kay Mr. Josenic Adrian Abadroa and sa BBC Bacolod Backstipe Club. Shoutout sa inyo dyan sa mga taga Bacolod and especially to Mr. Josenic Adrian. Next is shoutout to Efren De Mesa Jr. all the way from Toronto, Canada. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout also to Sir Mike HM. Shoutout sa iyo, sir. And last but not least, shout out kay Mr. Sam Badeo. Hope to ride with you someday, sir. And sana ma-drive ko na matagal-tagal yung silver edition mo. Okay? So yan muna ang shoutout natin for this vlog. And kung gusto niyo magpa-shoutout, message nyo lang ako or mag-comment kayo sa video ito. And syempre, mag-subscribe na rin kayo. Alright? Buo na siya. Ni-refresh ko lang yung mga grasa, tapos linis mabuti, and then reassemble. Mahaba pa naman yung mga carbon brush niya, kaya no need to replace it. Saka na lang palitan pag naupod na. Ito. Nilinis ko mabuti yung screw. Ay yung bolt, yung mga threads niya para madaling pihitin. Kaya yan, pasok agad siya. Ngayon, balik tayo sa problemang malupit. Yung bolt sa ibabaw. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Yan! Kabit at tornilyo agad. Now, konting ikot na lang para higpitan yan. Dito lang nangyari yung madali yung pagbalik kaysa sa pagbaklas. Kabit ko na yung filter. Yan siya. Yun na yung fuel pump. And doon sa baba, yun.
Ayan siya. Okay, hindi naman ako masyadong nahirapan dahil doon ko sa ilalim inabot. Nakakadalawa na tayo. Starter, tsaka fuel filter. And then, yung nandito kanina, ano yun eh, outlet ng tubig papunta rito sa intake manifold. Kinaskas ko yung kalawang and then tinrate ko ng turko and then pinapatuyo ko lang para mapinturahan ng itim. Para naman kahit papaano eh, presentable namang tignan. Tinanggal ko yung ground cable. Yan. Dahil ito, kanina, ito, nakakabit dito. Dito lang sa mounting ng fuel pump. And then yung isa, ito, dito nakakabit sa gilid ng kabitan ng battery tray. Kaya, yero lang to eh. Kaya feeling ko weak ground yan. Kaya, ang gagawin ko, ililipat ko yung unang terminal doon mismo sa negative volt, sa negative ng starter. And then the second one, this one, dito. So, tinanggal ko na yung bracket ng fuel pump, ay yung fuel filter. Para diyan ko itatap yung second terminal ng body ground. Kabit ko na yung dalawang terminal ng body ground. Isa dito. Ayan. Sa may baba na fuel filter holder. Tapos yung isa papunta dun sa isang bolt ng starter. So sana okay na yung connection na yan. Pero kung kulang pa yan, malaman natin pag napaandar ko na yung makina. Kung kulang pa, magdadagdag na lang ako ng body ground. Baklasin ko lang tong ito. Ano tawag dyan? Thermostat housing cover. Lilinisin ko lang to. Tignan ko kung hanggang saan yung bulok. Mahirap kasi pag yan ang bumigay. Part yan ng cooling system. Kaya pag yan nag-fail, overheat ang kapalit. So as expected, walang thermostat. Okay. Tapos ko linisin and yan na itsura niya. Medyo may pingas na tsaka medyo manipis na rin. Pero kung talagang walang-wala, pwede pang pagtiyagaan to. Pero may naisip na naman ako, gaya nung last video ko. Tignan ko kung okay itong sa isa kong engine. Nako. Ayan o. Halos pareho lang sila. Pingas din to. Palagay nyo guys. Sino ang mas karapat dapat? Iba siya. Ito mas nakaharap. Ito nakaganyan. Ito na lang gamitin ko. Pwede pa to. Paggawa ko na lang siya ng gasket. Paggawa ng gasket, ito lang ang technique ko. Tapos, ganun. And, ayun na siya. Gugupitin na lang. Gawa na yung gasket. Yan. So, ingat lang para walang mapuntang debris sa loob. Manipis lang. Salpak na natin. Click. Click. Oh, yun na yun. Nakabili na ako ng
hose para dito. Yung 4G32, walang ganito ang alam ko. Ang alam ko meron siya, yung simula dito sa water pump, papunta doon sa likod, tapos pabalik dito, papunta sa intake manifold. Bypass tube yata ang tawag doon. Pero ito, parang shortcut na lang. Nag-tap dito sa cylinder head. Tubig din. Papunta dito sa intake manifold din. So, ikakabit ko muna to. Lagyan ko na ng Teflon para sigurado walang tagas. Ito medyo may pingas na. Pero sana tumagal pa rin. Doon ko siya ikakabit. Yan. Yun. Kabit na. Ayun na siya oh. Dito. Papunta dun. So nilagyan ko na lang ng loop. Pinaloop ko na lang siya outside of this hose. Kasi pag dito siya manggagaling, masyadong sharp yung pagka curve niya. Kaya nagtutupi yung hose. At least bago na yung hose niya. Balikan natin yung vacuum ng brake booster. Extra peace of mind lang kasi yung hose na pinalitan ko ay medyo crack na. Hirap na. At least ito bago